Okay, so this is our problem number 6 for moment about an axis. Determine the moment of the force F about the x, y, and z axis. Okay? So ito yung ating force F. Ito, so medyo ano na to, realistic na yung ating ano, di ba? Figure. Ayan. So wala na tayong mga cube kagaya ng mga ganito na kung saan madaling tumukoy, okay, nung coordinates ng ating force. So ngayon, hindi na. So ganyan ang gagawin natin. So, yung ating force F is 120 pounds. So, tignan natin kung paano siya nag-travel. So, nag-travel siya from point B to point C. Okay? So, tingnan natin yung coordinates niya. So, kasi ito na yung x-axis natin. And then ito y, then z-axis. Yan. Okay? Yan na siya. So, ngayon yung ating coordinates is, kung sa x-axis tayo mag-start, okay, kung tutusin, dito talaga siya nag-start, dito sa point A, di ba? Papunta saan? Papunta sa C. Okay, so ito dapat yung kukunin natin na distance. Okay, so ngayon, kung ang ating point B ay katapat ng point A na nasa 1 foot, okay, andito siya. So, ibig sabihin, papunta tayo sa point C. Yan, hanggang dito. So, ibig sabihin, yung trinavel ng ating force is 4 feet lang. Okay? So, yung coordinates natin is 4 feet para sa ano? Para sa x. Okay? So, y naman, okay, nag-start siya sa point B, nakatapat ng point A, papunta rito. Hanggang dyan. Okay? So, that is what? Okay, so 4 feet. Okay, so 4 feet. Then, kung sa ano naman, sa z-axis, okay, nagpunta tayo dito sa C na halos katapat ng ating point A. Then, papunta rito sa point B. Di ba? So, sa z-axis, ang trinavel niya ay 2 feet. Ayan. So, ngayon, isosolve natin yung D. Okay. So, ilan yun? 4, 4, 2. So, 4, 4, 2. Ayan. So, 6. So, yung ating distance, D, is 6. Okay? Then, nasa inyo kung saan nyo gustong umikot yung ating point F. Kung sa point, yung ating force F. Sa point C or sa point B. Okay? So, sa tingin ko, kung ang pinapahanap lang naman dito is yung yung ating moment, sa X, Y, and Z axis, mas maganda siguro dito na lang sa C. Ayan. So, ito yung kanyang component na FZ. Okay. Then, ito yung kanyang component na Fy. Then, ito naman yung kanyang component para sa Fx. Yan. So, solve natin itong mga to. Ang ating Fx is equivalent to F120 multiplied by x over d. So, huwag natin ilagay dito para tipid sa oras. Ayan. So, ang ating F is 120. Then, ang x natin gawin natin alpha A. Then, over, ilan yung D? 6. Okay? Then, ang ating, x is 4. So, 80. Ang Fx natin is 80 pounds. Then, Fy naman. Okay? So, ang y natin is 4 din. So, 80. Parehas na 80. Then, para sa z naman natin is 2. So, 2. Yan. So, 40. So, 40 pounds. Yan. Okay, then, na tayo? Moment na tayo. So, siguro, mas maganda practice na ninyo na kahit hindi na kayo kahit hindi na kayo gumagawa ng drawing kagaya ng mga ganito. Okay. Kahit pa paano, kaya nyo na mag-moment. Okay, so, try natin sa z-axis. So, at z-axis, ayan. Okay. So, dito tayo nakatingin. Okay. So, ibig sabihin, ang ating FZ is 0 na lang. Ang ating FZ is point na lang. Okay, kapag dito tayo nakatingin sa z-axis. Ayan. So, ngayon, ang plane na kukunin lang natin is yung x and y plane. So, ibig sabihin, ay kukonsider lang natin na force ay Fx and Fy. Okay. So, ngayon, ang natin, okay, ang mz natin, okay, clockwise is positive is equals to, okay, so sino na lang bang iikot kay z-axis? Yung
Fy, di ba? Pag ganyan. So, ang ikot nan is clockwise. Okay, so, Fy, which is equivalent to 80, okay, positive kasi clockwise, multiplied by moment arm na 4 plus 1. So, that is 5 feet. Okay, kaya ang ating mz is equivalent to 400 pounds feet. Ayan. Okay? So, ang ating rotation is, okay, positive to di ba? So, ang rotation natin ay clockwise. Okay, so clockwise yung ating moment dito. So, mz. Ayan. Diba? So, dapat gawin yung practice yan. So, next, at y-axis naman, ayan. So, dito tayo. Okay. So, ang i-consider lang natin is yung mga forces para sa z and x plane. So, that is fz and fx. So, ngayon yung ating fx is kapantay lang ng ating ng y, no? Ayan, kapantay lang siya kapag dito tayo nakatingin. Ayan. Okay. Ayan, ang ganda ng mata, no? Okay. So, ayan. So, dito tayo nakatingin. So, yung fx is walang moment arm. 0 yung kanyang moment arm. Kaya, 0 din yung kanyang moment. So, ngayon, yung ating my, okay, clockwise is positive, is equals to, okay, ang iikot lang sa y-axis is yung fz. At ang ikot niyan ay counterclockwise. So, negative fz, which is equivalent to 40, okay, 40 pounds multiplied by, okay, multiplied by, 5 feet, okay, 4 and 1. So, 5 feet pa rin. So, 5 feet. Kaya yung ating my ngayon is equivalent to negative 200 pounds feet. So, ngayon, since nag-negative to, ibig sabihin, ang nag-govern ay yung counterclockwise na rotation. So, counterclockwise ang rotation ng ating my. Ayan. Okay? And last, sa x-axis. Okay? Dito tayo nakatingin naman. Ayan. Okay. So, wait lang. Drawing pala. Sulat natin dito. Okay. So, counterclockwise yung my. Ayan. My. So, ngayon, sa x-axis naman. Okay. So, ang kinoconsider na lang natin ay yung z and y-axis. So, fy and fz na lang yung ating, i-consider. So, ngayon, yung ating fz, walang moment arm with respect to, x, no? Tama ba? Then, yung ating fy, wala ring moment arm with respect to x. Okay, so ibig sabihin, 0. Okay, 0 yung ating mx. Okay, kapag tinignan mo yan, ito yung ating point C, andyan rin yung ating x-axis. Then, ito yung ating z-axis, ito naman yung ating y-axis. Andito yung ating fz, and ito yung ating fy. Hindi ba? Kaya 0 talaga yung magiging, moment arm ng fy and fz natin para sa x-axis. Okay? Kaya yung ating moment about x-axis is equivalent to 0. So, kung ipapasolve natin yung yung ating resultant moment, that is equivalent to, okay, 400 squared, then 200 squared, then 0. Ayan. So, 447.21. So, 447.21 pounds feet. So, yan yung resultant moment natin para sa force 120 pounds. Okay, so, di ba, napaka-simple lang. Okay, so, mas maganda pa rin na napapractice nyo yung sarili ninyo na kahit hindi na kayo nag-drawing ng, mga plane natin na kinoconsider natin per axis, okay, at least, mas makakatipid tayo ng oras. Mas mapapabilis yung inyong pagsosolve ng problem. Di ba? Kasi syempre, yung iba sa inyo, kapag nag-drawing pa man din, sobrang tagal. Okay, gagamitan nyo pa ng ruler. Okay? Then gagamitan nyo pa ng, ng kung ano-anong seremonya ang ginagawa nyo sa pag-drawing kapag ganyan. So, matagalan kayo. Okay? Kasi kung dito lang kayo titingin, di ba? Mas mapapabilis yung inyong pagsosolve ng mga problem. And dapat, yes, be consistent sa ating mga assumption. Okay, so kung sanay kayo dun sa sa counterclockwise is positive, yes, yan yung gamitin niyo. Okay, huwag niyo nang ibahin kasi baka malito lang kayo at magkamali sa pag-solve ng moment about an axis. Pero kung sanay naman kayo sa clockwise is positive, mas maganda. Okay, kasi yun naman lahat ang ginagamit namin rito sa
tutorial ng CEBOX channel. Okay? So, this is our problem number 6 for the topic na moment about an axis under chapter 8 of statics of rigid bodies. So, thank you for watching. Bye!